Hello guys, magandang araw po sa lahat. Ayan, so may panibagong vlog po tayo ngayong araw na ito. Sa vlog po na ito po, so pagbibigyan po natin yung request ng ilan po sa mga viewers na gusto nga daw po nilang makita na i-vlog ko daw po si Mama. Gusto na makita kahit na clip man lang. So pagbibigyan po natin yun kasi nga I believe yung last vlog ko po kay Mama is mga 2 years ago na yata. Matagal na po yun. So pagbibigyan po natin sila ulit para kahit pa paano is makita rin ng mga bagong viewers natin yung kalagayan po namin dito at ni Ma'am. So tara po. So ito nga po ang aking mama guys, 71 years old na po siya ngayon at I believe mga nasa 20 years na din po siyang hindi nakakakita. Although pina-check up naman to dati at ooperahan sana kaso nga lang ayaw niya kasi nga natatakot siya. Dahil nga may nakasabay nga po siya na inoperahan tapos mas lalo nga lang nabulag at nasali pa ang isang mata. Ang libangan niya dito ay makikinig lamang ng radyo at minsan naman ay may mga katawag siya na mga kaibigan, mga kapatid niya at minsan mga kapatid ko din ay tumatawag sa kanya. Bumabangon lamang siya kapag kakain na siya o di kaya ay pupunta ng CR o di kaya ay maliligo sa banyo. Hindi siya yung klase na kailangan talaga ng alagaan kasi nga po nakakagalaw pa naman siya ng maayos. Ang problema nga lang ay hindi siya nakakakita. Pagdating sa pagkain ay kaya niyang kumain ng mag-isa basta kailangan mo lamang i-prepare yung pagkain niya at ilagay sa kanyang lamesa. Pagdating naman sa pagligo ay kailangan mo lamang din i-prepare ang tubig, sabon at lahat ng kailangan niya sa pagligo at kaya na nga po niyang maligo na siya lang. At pagpunta naman po sa banyo o di kaya sa CR ay kaya na po niya na mag-isa kasi nga memorize na nga po niya ang daanan papunta doon. Kahit na 71 years old na si Mama ay malakas pa nga po ang kanyang pangangatawan dahil nga po sa kanyang iniinom na mga herbal products na maintenance nga po niya kaya kailangan nga po talaga na every month po ay bibili siya ng ganoon para palaging malakas ang kanyang pangangatawan. Pagdating naman sa kanyang higaan, kung napapansin niyo po ay medyo makalat kasi nga po gusto ni Mama na alam niya kung saan niya nilagay ang mga kailangan niya kaya hindi po pwedeng galawin ang mga nilagay niya dyan kasi nga mahirapan po siya sa paghahanap kapag kailangan nga po niya ito. At ayaw din naman niya na palaging tumatawag-tawag sa amin kapag may kailangan siya. Ang kondisyon ni Mama sa kanyang mata ay tinatawag nga po na sakit na glaucoma. At parang inheritance na rin ito sa aming pamilya dahil nga po ang mama ni Mama, kung saan nga po yun ang lola namin, ay bulag nga din po. Buong araw kami lang ni Mama ang magkasama sa bahay dahil nga yung ate ko is dumaalis na po ng 8 a.m. para magtrabaho. Tapos yung anak naman niya na senior high school ay nag-aaral naman at hapon na madalas nakakauwi. At yung pamangkin ko naman na 2 years old ay iniiwanan na lamang doon sa isang facility sa may barangay sa may child minding nang sa ganun ay maalagaan siya ng maayos buong maghapon. Kaya nakakauwi ang pamangkin ko na 2 years old kasama ng kanyang ate na senior high school ay madalas mga almost 5 p.m. na. Kaya nakakalabas nga po ako ng bahay ay 5 p.m. na nga po, minsan 6 p.m. na. At minsan naman ay hindi na ako lumalabas kasi nga nagpapahinga na lamang ako. So ayan, magandang gabi po sa lahat guys. Ayan, ngayon lang po ako nakalabas. So time check po tayo is nasa mga 6:30 p.m. na po yata. So ganitong oras po ako madalas nakakalabas ng bahay guys, nakakaalis ng bahay. Ayan, gusto ko lang po ipakita na gabi na po talaga sa likod ko. Ayan, madilim na oh. Kasi marami din mga nagpo-comments kasi na bakit hindi ko na lang daw i-vlog or mag-vlog ng buong araw. So buong araw po guys, nasa bahay lamang po ako kasi nag-aalaga po kay Mama. So kapag uuwi na po yung pamangkin ko, minsan kasi umuwi yun gabi na or mga alas 5, alas 6 ganoon. Kaya gabi na po ako nakakalabas at nakakapunta dito sa labas. So ayun. At kapag lumalabas naman po ako guys, yun, gabi na. So dito lamang po ako hanggang sa sa overpass dito sa barangay namin. Dito lamang po ako tumatambay, nagpapahangin po. Kasi wala namang ibang mapuntahan kasi nga gabi na, 'di ba? So yun po. Pagod. Naglakad lang po kasi ako guys galing sa amin. Mga nasa siguro 5 to 10 minutes na lakad siguro, depende sa kung pahinto-hinto o hindi. Ayan. So gusto ko maganda kasi tumambay dito guys kasi malamig dito. Ayan, punta ako doon banda sa kasi baka mahulog yung cellphone ko doon. Ito kasi ako sa may overpass. Dito kasi yung favorite na tambayan ko. Minsan nag-live ako dito sa Facebook. Pero matagal na yata ako hindi nakapag-live sa Facebook. Mga 1 buwan na yata yung last.
Ayan, medyo busy lang kasi. Dati, ngayon is hindi na busy kasi wala nang magagawa ng wala nang magagawa ng reaction video. Problemado na anong i-content, pero bahala na. Basta bahala na, di ba? So, yun guys, pasensya na po Pawis na pawis po kasi ako kasi yun nga, galing nga po ako sa paglalakad po galing sa amin. Ayan. Hinihingal pa ako So yun guys, nagpapasalamat po ako ng malaki guys kasi marami din po talaga ako nababasa ng magagandang comments guys, mga magagandang suggestion, mga ganoon po. So maraming salamat po sa inyong lahat po na sumusuporta. At sana po suportahan nyo pa din ako kahit anong i-content po, kahit anong iba-vlog ko. Yun. Pero kung hindi nyo naman susuportahan, okay lang din naman. Kasi nasa sa inyo naman po yun. Wala naman pong pilitan, di ba? Kung sino lang yung may gusto, yun lang din po yung atin, di ba po? Ayan. So dito po sa may guys, sa may overpass po, minsan mga 1 oras akong tumatambay dito. Nagpapahangin, ganoon po. Kasi hindi ako mahilig pumunta sa mga mararaming tao Ayoko maraming tao. Gusto ko yung ako lang mag-isa, yung tawag dyan? Yung alone ba? Loner. Kumbaga, ayoko ng maraming tao, ayoko ng magulo. Gusto ko yung yung ako lang, yung walang kausap, ganoon. Minsan may kausap naman. Depende sa tao din, depende sa tao yung kinakausap ko. Pero madalas talaga guys, wala akong kausap kasi ayaw kong may kausap. So dito sa overpass na ito guys, marami ng mga dito, marami ng mga nangyari sa akin dito. Marami ako nakilala, mga kaibigan, mga taga DSWD, mga nakilala ko, mga bata na tinutulungan namin, ganoon po. Pero hindi na po yun nabablog kasi nga po, yun, under sa DSWD. So kapag DSWD po kasi bawal po nating i-vlog yun. Yung ibang mga bata na vlog ko na, yung bago pa mo sila nakilala ng DSWD, pero yung mga nakilala ng DSWD na kasabay ako, bawal po nating i-vlog yun. Nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Ruth from DSWD na naging kasama po natin dati sa pagtulong sa mga bata. So yun po guys, yung vlog po natin is yun lang po, walang kwenta lang po. Gusto ko lang po ipaalam kung anong oras po akong lumalabas or pwedeng makalabas ng bahay po. Ganong oras po ako pwedeng makalabas ng bahay, around 5:30 to 6 po or 7, ganoon po. Kasi nakadepende naman po ako sa sa kung may kasama si mama sa bahay. Sa bahay naman po, kasama namin ni mama sa bahay, yung ate ko, yung pamangkin ko na senior high, tapos yung baby ko na pamangkin na 1 year old or 2 years old pa. Yan, yung asawa ng ate ko, yun. Kami yung kasama sa bahay. Kaso nga lang, yung ate ko nagtatrabaho po yun araw. Yung pamangkin ko naman pumapasok. Yung baby naman is iniiwanan yun sa barangay. Child minding. Po siya, doon po iniiwan yung mga bata. Or kapag may mga parents po na walang mag-aalaga yung mga anak, yung mga bata up to 4 years old, doon po iniiwan sa child minding sa barangay. So doon po iniiwan yung pamangkin ko na baby. Tapos kinukuha po yun ng hapon na. So yun, sa bahay po, everyday kami lang ni mamas dalawa sa bahay, umaga hanggang hapon. Kaya hindi po ako nakakalabas. So kung nagko-comment po, mag-vlog po ako sa labas, hindi po ako makapag-vlog ng ganoon po. Palagi, siguro minsan lang, kapag gabi naman, mahirap na mag-vlog ng gabi, madilim na. Saan ako pupunta, di ba? So yun po. Gusto ko lang po ipaalam po yun. Ayan. At magpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng mga sumusuporta ulit. At God bless po sa lahat po. Especially po kay PB Team Nonoy po. And nagpapasalamat din po tayo kay Sir Paul Pugong Biyero sa PB Team po dahil kahit paano is naging parati po tayo ng mga reactors nila or niya. Ayan. So thank you so much po at God bless. Bye-bye.